Lord, you deserve to be praised. Oh, hallelujah. Yes, hallelujah, Lord. Lord, niyakap mo kami, Panginoon, sa panahon kami marunong. Pinili mo kami, O Diyos, sa panahon kami walang. Lord, you deserve to be praised, honor, and worship, Panginoon, sa bawat buhay po namin. Lord, hindi po kami nagkamali, O God, na piliin ka, Panginoon, sapagkat iwan man kami ng lahat ng bagay. Lord, andyan ka. You never leave us, Panginoon, nor forsake us, Panginoon. Kaya, Yes. Diyos, sa aming buhay, Panginoon, we surrender everything to you, Panginoon. Yes, Lord God. Lord, you deserve to be praised, honor, and worship, Panginoon. To God be all the glory. Amen. Amen, amen. Sige, tayo po'y makakaupo na sa presensya ng ating Panginoon sa gabi nito. Tunay nga, no, na napakaganda ng sukdulang biyaya ng Diyos. Amen. Nararamdaman niyo po ba yung mga campers, mga kabataan? Nararamdaman niyo ba yung sukdulang biyaya ng Lord sa atin? Amen, no? Kasi kahit minsan makulit tayo, pero grabe si Lord na magpasensya. No, sa bawat isa. No, bagamat hindi natin deserve talaga, pero grabe si Lord. No, lalo na sa ating mga kabataan. Grabe si Lord. Sabi mo sa katabi mo, grabe si Lord. Sa buhay mo. Kahit minsan, absent ka ng Sunday. Ayan. Pero grabe si Lord, no? Grabe yung habag niya. Kaya sa gabing ito, i-ready natin ang ating mga puso. Siyempre, unang-unang puso natin, i-ready natin, no, mga kabataan. Ang ating pandinig. Sabi sa Bible, lahat ng may pandinig ay makinig. So, lahat ng may tenga, makikinig sa gabing ito. Tignan mo nga yung katabi mo kung may tenga yan. Tignan mo kung may tenga.
Meron. No. And now, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka munang magsalita. Makikinig ako ng challenge ni Lord. Amen. Pagkatapos noon, syempre handa natin yung ating kaisipan. Syempre after ng puso, no, tenga, isip, then after noon yung action. Yung ating application, no. Sa gabi nito, tayo ay magbigay pugay sa salita ng Diyos. So tinatawagan ko po ang ating mag-introduce. Yan, introduce na po Bishop. Nagulat si Bishop, di ko rin po alam eh. Kasi kagabi, in-introduce nyo po yung una. Kaya, ayan po. Ang pinagpala, magsabi ng amen. Amen! Praise the Lord. Yes. Grabe ang Diyos, di ba ba? Pag sinabing grabe, ang presensya ng Diyos, hindi umalis sa inyo. Amen? Amen? Yes. Salamat po sa music team. Tunay nga po yung inspiration ng Holy Spirit ay kumikilos. And we enjoy the presence of God through singing. Yes. It Amen. is our declaration of love. It is an act of faith and love to the Lord. Amen. Kaya pag kayo maawit, ano man yung gesture ninyo, see to it na yung puso mo naka-enjoy sa Panginoon. Yes. Amen. Amen? Dahil po yung ating tema, yan ang i-deliver ngayon sa gabi ito. Today's youth for tomorrow's leadership. Amen. So hindi po ako magmimensahe. The tasking that is given to me tonight is to introduce to you. Again. Again na. Bakit di si George, Bishop George ang tawagin para mag-introduce? Lagi na lang Danilo ako yung sabihin. Ano ba? So, ang ating pong panauhing tagapagsalita, mga minamahal na kabataan, mga magulang, mga kaibigan sa gabi ito, Ay, sige na. ay lingkod ng Diyos. Again. Sa tindig pa lang, kita mo, anointed man of God. Amen. Hindi na po yan sa tangkad, sa kulay, kundi yung puso sa Panginoon. Never mind the distance from Manila o Metro Manila outside Manila down to Abra. Sabi nga ng isang kasama nahilo-hilo ako sa... Kasi ang ganda ng description ng yung terrain po natin dito. Ang pagpunta sa Abra, ito po ay realignment ng ating commitment. Amen. Amen. You are being realigned Nayugyog eh. as you pursue your commitment to the Lord. Nayugyog yung utak. Amen. Amen. Kaya pag kayo naparito sa Abra, challenge yan. Ano sir? Challenge. So, ang ating pong tagapagsalita sa gabi ito is under of the Kissing Me, the New Life in English. No? Siya po ay handang tumulong sa inyo kung kayo ay nasa pagpapasya na pumasok sa tahimik na buhay. Amen. Kung gusto nyo mag-asawa, meron siyang lisensya. The whole Philippines. Amen? Meron siyang certification of authority to solemnize marriage. The whole Philippines. Hindi lang siya pang-abra. Maging sa sulok ng mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Amen. Kaya sa gabing ito ay nais ko pong makinig po tayo mabuti. Ang pakikinig ay hindi lamang nakikita sa ayos o tamang pag-upo, kundi ating din pong kinakaligtaan o iniwanan o inaalis yung mga anumang disturbances sa gabing ito. Sana po sa puso, sa isip, sa gawa, no? Sa salita at sa gawa,
totoo pong nakikinig tayo. Sapagat ang tunay na tagapagsamba ay nakikinig. Kaya pag tumayo lingkod ng Panginoon, ay makinig tayo mabuti. Amen. Praise God. Therefore, it is my privilege to present to you the man of God, the man of the hour, Reverend Phil Abayon. Shall we rise, please? Tumayo tayong lahat. Amen. Sir, it's your turn. Let's have a word of prayer. Tayo po'y pumikit, damin natin ang presensya ng Panginoon. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Father God, we commit to you as we come to listen to your holy word. It was your grace that preceded us through, Panginoon. Yes. Salamat sa iyong mga gawa sa buhay namin. Salamat kahanga-hanga ang iyong pag-ibig. Ang iyong pag-ibig na laging sariwa sa bawat araw. Tinatas ko po, Panginoon, sa iyo na walang malaglag na iyong mga salita doon sa lupa, kundi matanim sa matabang bahagi ng aming mga puso. O Diyos, pakanin mong sagana ang iyong mga next leader, ang mga next na mga papasahan ng baton, ang aming mga future pastors, Yes. teacher, Amen. evangelists, apostles, mga church planter. Sila ng mga pinagkakatiwalaan mo. Lord, thank you as we come to acknowledge the presence of the Holy Spirit. Thank you. Holy Spirit, thank you so much. You are our best friend. You are our teacher today. Mangusap po kayo. Salamat sa pagpapala, O Diyos, maging ng iyong mga salita at lahat ng mga lingkod mo dito, kasama, Panginoon, ng mga kabataan na aming kasama sa camp na ito. We just exalt you. We just say we love you with all our heart. In Jesus' name we pray. Everybody shall say, Amen. Come on, the best clap offering in this place. Wala na bang ilalakas yan para sa Panginoon. Glory. Hallelujah. Paki-high five mo yung katabi before you sit down. High five. Left and right. Okay, glory. High You five. take your seat. Are you blessed? Amen. Hindi ba kayo na-bless? Ang daming ulam dun eh. At saka daming gulay. Thank you so much, Bishop Danny Sagipet, to our Kainosowi Evangelical Mission, our family, Bishop George, the rest with our pastors and the pastor's wife. Thank you sa pagkakatiwala. Even my team sa Cavite. Palakpakan muna natin si Pastor Jerome. Nahilo po yan pero hindi umatras. Nandun na yan sa Baklaran, nararamdaman ko, aatras na. At salamat kay Pastora Jane na may heart sa mission. And we pray next time makapunta tayo sa Bicol. But Yes. most of all, thank you, Lord Jesus, for the opportunity to challenge. Listen up, to challenge the next generation of leader, to challenge the next generation of teachers, to challenge the next generation of evangelists, pastors, apostles, church planter. Ikaw yung kapatid, ikaw yung tinuturo ko. Way down in your heart, tinatanim ng Lord, china-challenge ka niya. Because today, you are just youth, but tomorrow, you are the leader. Sa takbuhan, naghahanap na mapapasahan ng baton, ang naka-next in line, hinahawakan niya ang baton, at tumahanap siya ng papasahan. Ang tanong ko, ready ka ba? Ready mo bang tanggapin ang baton of the responsibility? Are you ready na tanggapin ang baton upang mag-commit at maging faithful sa Panginoon till the end of your race? Till the end of the line. Till you break down those lines and say, Lord, I finished my race. I have just finished my course. Alam nyo, kahit ganito ang edad namin, hindi halata, 25 years old na ako, no? Ayaw maniwala ng iba. Pero, listen up. Lilipas din kami. Lilipas din kami. Sabi po ng Bible ay ito, would you listen very well? John chapter 2 from verses 1 down to verse 12. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, wala na silang alak. Sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa aking ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin nyo ang anumang sabihin niya sa inyo.
May 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin nyo ng tubig ang mga banga. At pinununga nila ang mga banga na halos magumapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin nyo sa namamahala ng handaan. Dinalangan nila sa namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, supalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. At sinabi, ang masarap na alak ay una niyong inihain. Pag marami na ang nainom, ang mga tao, saka inihain ang mababang uri. Ngunit sa huli niyo ay inilabas ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Cana sa Galilea ay ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y hinayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala ang kanyang mga alagad niya. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita, idagdag sa atin ang pananampalataya at iba yung pag-aalam sa kalooban ng Diyos sa pagbubulay nito. My title of the message today is The Best is Yet to Come. Sabihin mo sa iyong katabi, the best The best. is yet to come. Yes. Lakasan mo, parang ang kausap mo ay ano lang, ha? The best is yet to come. Convincing. 1, 2, 3. The best is yet to come. Kayo'y mga leader. Kaya sa totoo lang, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Nagpapasimula pa lang siya. Nagpapasimula pa lang siya sa inyo. I remember parang kailan lang ako ay tumanggap kay Lord. 19 years old. Ngayon po parang naglingkod ako kay Lord, ang suklay ko pa ho, brush up. Ngayon kahit brush down, wala na. Nandiyan ba? Hindi ba halata? Pero, hindi ko makakalimutan yung pagtatalaga ko kay Lord. Listen up, listen very well, all eyes on me. Nung ako'y naglingkod kay Lord, isa lang ang inisip ko, walang atrasan, hindi ako a-absent, walang Sunday na ako ay mawawala sa church. May time na ako ay birthday ko, na hospital ako kasi nung high school ako, ang sarap ko uminom ng alak eh. Ako po'y nasa heavy metal music, lahat ng tugtugan, Metallica, Megadeth, Nirvana, mga album nila kompleto ko, pati poster nila. Kung makikita nyo ko noon, ang itsura ko mukhang bungo. T-shirt ko bungo, ang pantalon ko bungo, pati ang lingkod nyo mukhang bungo. Kaya nung na-born again ako, walang gusto magtiwala sa akin. Yung unang niyaya ko ng Bible study, sabi sa akin, huwag kaming lokohin mo. Pero what had happened? Bakit tayo ginamit ng Panginoon? Naalala ko one time, at 4 years, I think, na naglilingkod na ako kay Lord, ayoko umabsent. Inatake ako ng masakit ng tiyan ko. 3 days tiniis ko kasi gusto kong umattend ng practice sa Sabado at kilalingguhan ay ako'y aawit sa Panginoon. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Hindi ko alam, inatake na ako ng appendicitis at saka yung lagi sumasakit ng tiyan ko kasi punong-puno na ng alcohol eh. Bigla ho akong naoperahan. Sunday, nag-worship ako, ayoko umabsent. Kina Sunday ng gabi, sinugod ako sa ospital. Nagising po ako mga kapatid, ang itsura ko parang Robocop. Ang dami kong aparato. Tapos nakita ko ang laki ng sugat ko. Pero bago ako operahan, tanong ko sa Panginoon, Lord, kukunin mo na ba ako? Bata pa ho ako. Sabi ko, batang-bata pa po ako. At minsan, mapapanalangin ka. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Kasi nung nakita ko, tinanggal na nung surgeon yung mga scalpel, yung mga gunting. Napatanong ako sa Panginoon, Panginoon, kukunin mo na ba ako? I remember, way down in my heart, narinig ko talaga ang tinig ng Panginoon. Hindi pa anak, gagamitin pa kita.